Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay ating pong pag-uusapan ang tungkol dito sa balitang ito na may kaugnayan sa mga cryptocurrencies. Kaya yan, sabi rito ay rising US debt to become catalyst for surge in crypto markets. Ayan, sabi rito ay yung tumataas daw po na utang ng bansang US ay ito daw po ang siyang magdudulot ng catalyst para sumabog ang crypto market. Kung pag sinabi po natin crypto market ay lahat po ng mga cryptocurrencies ay magsisiakyatan. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan po mga ka-crypto, sabi rito ay the growing US debt is one of the major factors that could lead to a massive price surge for the crypto markets. Kaya ayan, kawawa naman po ang bansang US ngayon. Palaki ng palaki yung kanilang utang. Yan, at syempre yung kawawa dyan ay yung kanilang mga mamamayan. Ayan, kaya yung kung pag lumalaki yung utang nila ay syempre yung parang nalalagay sa alanganin yung kanilang mga financial ay syempre yung mga sarili nilang mga mamamayan. Kaya ang ginagawa ng mga tao ngayon sa bansang US ay naghahanap po sila ng mga assets na magandang storage of value. At syempre ang mga cryptocurrencies ay isa po ito sa mga paraan yan para ma-preserve nila yung kanilang mga financial. Ayan, the US debt is at an all-time high right now. Kaya ayan, napakataas na raw po yung utang ng bansang US. Investors have become cautious about traditional financial markets. Ayan, medyo may parang nag-aalanganin na raw yung mga investors naman pagdating sa mga traditional financial markets. Given the decline in interest in government assets, the future of the cryptocurrency market appears bright. Kaya ayan, dahil dito ay mukhang dahil sa kalagayan ng bansang US ay mukhang yung cryptocurrency market ang parang nagbibigay ng daan yan para sa mga tao dito sa bansang US. At yan na nga, gaya ng sinabi ko kanina ay naghahanap sila ng magandang storage of value na asset. At yan nga ang offer ng mga cryptocurrencies. Crypto markets have seen great trading sessions ever since the Bitcoin ETF came into play. However, another big factor that can result in a huge price rally is the rising US debt. The overall US debt currently stands at $34.5 trillion. The huge number has created worries around the debasement and authenticity of government assets. At ayan na nga, ganyan po kalaki ang utang ng bansang US. Umaabot po ng $34.5 trillion po yan. Ayan. Rising US debt to help crypto rally. The Bitcoin markets have so far shown resilience in the face of rising volatility and financial strain. Furthermore, data suggesting possible short-term market volatility suggests that government assets could weaken and decrease. In a situation such as this, cryptocurrency market are likely to surge as investors shift their capital into the virtual currency space. Kaya yan na rin yung aking ipinaliwanag kanina. Yan, kasi nagsisibagsakan na or bumabagsak ang halaga ng pera ng bansang US at yan po ang US dollar. Kaya dahil dyan ay yung mga tao ay naghahanap na o yung mga investor ay sila ay lumilipat o inililipat po nila yung kanilang capital sa mga digital assets. US debt raises concerns of debasement. As investors rush to exchange traded funds, the amount of money flowing into cryptocurrencies climbed to $2.4 billion in the most recent week from $1.2 billion the week before.
bringing Bitcoin closer to all-time highs of about $73,000. Kaya yan, dahil sa mga investor na nagsilipatan sa mga exchange traded funds, ay ayan, nagkaroon po ng malaking amount ng pera ang pumasok sa mga cryptocurrencies. Kaya nitong nakalipas lamang po na mga ilang linggo ay nasa 1.2 billion yan yung kanyang yung pumasok na pondo rito sa ETF. Tapos nitong kamakailan lamang na linggo ay naging 2.4 billion dollars na siya. Kaya ang bilis po yung paglaki ng pondo or amount ng pera na pumapasok dito sa mga cryptocurrencies, particular po dito sa exchange traded funds. What will happen to crypto markets? Given the decline in the interest in government assets, the future of the cryptocurrency markets appears bright. Many cryptocurrencies appear to have a promising future as of right now. With the Bitcoin leading the way, several establishments have been wagering that the original cryptocurrency will eventually see a price hike. This includes a Bitwise forecast that in 2024, the price of Bitcoin will surpass $80,000. Kaya ayan na nga. Kung pahina po ng pahina ang US dollar, ay ayan, parang nawawalan na rin po ito ng value. Ayan, parang ayan, yung inflation, ayan, yung nakakaranas ng inflation. Ayan, nagsisitaasan yung mga presyo ng lahat. At yung US dollar ay nanghihina yung kanyang purchasing, yung purchasing power po pala, nanghihina yung kanyang purchasing power. Kaya dahil dyan ay syempre yung mga taong nakakaalam nito, hindi po maganda na yung kanilang asset ay ilalagay nila sa US dollar kasi maaapektuhan po rito. Kaya ang ginagawa nila ay naghahanap po sila ng ibang means or ibang asset kung saan po nila pwedeng ilagay yung kanilang pera para magkaroon ito ng magandang store of value. Kaya yan na nga, ang mga cryptocurrencies ay isa po ito sa mga sumisikat ngayon na isang paraan para ma-preserve yung value ng ating asset. Kaya ayan, dito sa bansang US ay marami na po ang nagsisilipatan sa mga cryptocurrencies. Lalong-lalo na po dito sa mga ETF. Yan, yung mga cryptocurrency, particular po dito kay Bitcoin. Yan, yung ETF ni Bitcoin. Kaya dahil dito ay yan nga, naglabas ng isang forecast itong si Bitwise na dahil dito, yan, kapag tuloy-tuloy lamang ito, ay ngayong ding taong ito, 2024, ay magagawa daw pong akyatin or lampasan ni Bitcoin ang presyong $80,000. Kaya yan po ulit ang dahilan, dahil daw po sa tumataas na utang yan ng bansang US, ay ito raw yung siyang magdudulot ng catalyst para magsiakyatan ang presyo ng mga cryptocurrencies. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.